Ang kwentong ito ay nangyari sa probinsya ng Masbate. Tawagin niyo ako sa pangalang Alberto, 52 taong gulang. At kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang ospital. Matagal na rin ang mangyari ito. Lagpas 30 anyos na rin dahil teenager pa ako noon. Malapit pa sa dagat yung bahay namin nang mangyari ito. Bago pa kami naglipatan nung binagyo kami. Sa baryong kinalakihan ko, gaya ng ibang mga lugar sa Kabisayaan, ay hindi na rin bago sa amin yung makarinig ng mga kwentong kababalaghan noon. Ganon din yung makarinig ng kung ano-anong mga huni sa gabi, lalo na kapag maraming mga buntis na kababaryo. Ewan ko ba kung nagkataon lamang yon o baka nangangati rin talagang makapangbiktima ang mga aswang kapag maraming buntis sa isang lugar. Isa na puroon yung ate ko. Buntis ito sa kanyang pangalawang anak. Nakatira pa kasi sila sa bahay namin noon dahil hindi pa tapos yung pinapagawa nilang bahay ng kanyang asawa. Nasa Saudi noon nagtatrabaho yung kanyang asawa kaya kami na lang muna ang umaalalay sa pag-aalaga ng panganay niyang anak habang ipinagbubuntis niya ang pangalawa. Ang panganay niyang anak ay mga 4 na taong gulang pa lamang noon na tawagin natin sa pangalang Jingjing. Palayaw po yun ng bata at kasama talaga yung batang ito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dahil tumigil na rin po ako sa pag-aaral noon, madalas po kaming magkasama ng pamangkin kong ito, lalo na tuwing hapon. Kung saan naglalakad-lakad kami sa kalsada papunta doon sa may dalampasigan. Ganon nga yung nangyari noon isang hapon. Mga bandang 5:00 po yon. Nagkape muna ako saglit noon na minadali ko na nga dahil nangungulit na nga yung bata na magpunta daw kami sa may dalampasigan. Hindi naman ako makatanggi dito. Lalo at kauna-unahang pamangkin ko nga ito. At sa akin talaga ito pinakamalapit. Dahil yung iba kong mga kapatid ay busy na rin sa kanilang mga trabaho. Ako naman ay wala rin talagang ginagawa madalas ng mga ganong oras. Lumabas na nga kami ng bahay noon at naglakad-lakad na papunta doon sa may dalampasigan. Mga nasa 15 minutong lakaran lang po yon. Lalo at mabagal lang din yung lakad dahil bata nga yung aking kasama. Nasa mga kalagitnaan na po kami ng aming paglalakad nang makasalubong namin ang isang matandang kababaryo na tawagin po nating Lola Carol. Agad nito kaming binati sabay nagtanong, "Ito na ba yung panganay ng ate mo, iho?" Wika pa nito, sabay hinimas-himas yung ulo ng bata. Opo Lola, siya na po ito. Malaki na rin po eh," sabi ko naman noon. Nakangiti lamang yung bata noon, kaya halatang tuwang-tuwa din si Lola Carol sa bata. Sabay nilawayan po niyang kanyang daliri at mabilis na ipinasok yon sa loob ng damit ng bata. At gamit yung daliring kanyang binasahan ng laway ay gumuhit siya ng krus sa tiyan ng bata. Sabay sabing, "Kwera usog." Hindi ko nga alam kung bakit ginagawa ito ng mga matatanda. Parang nilalawayan nila yung bata at baka mausog daw nila. Ganito rin ba kayo sa mga lugar ninyo? Kami kasi ganito kami sa aming lugar. Pagkatapos nun ay nagpaalam na nga yung matanda. "O siya, at mukhang may pupuntahan pa kayo. Pakikamusta na lang ako sa ate mo pati na rin sa mga magulang mo." Wika pa nito at tatanguan ko na sana yung kanyang sinabi nang muli pa itong magsalita. Pero dadaan ako dyan minsan para mga musta. Dagdag pa nga ng matanda, sabay ngumiti ng abot tenga. Nakitang kita pa talaga
yung mangitim-ngitim nitong mga ngipin. Sige po, Lola. Kayo pong bahala. Pero sasabihin ko po sa kanila sa aming pag-uwi na nagkasalubong tayo at nagkausap. Wika ko naman noon. Iniisip ko noon na baka close nga sila nila nanay. Hindi ko naman alam dahil bihira ko lang ding makita itong si Lola Carol. Balita ko ay madalas itong umuwi sa Aklan. Dahil taga doon daw talaga ito at nakapangasawa lamang ng taga dito sa amin. Nagpatuloy na rin kami ng pamangkin ko noon. Tulad ng madalas naming ginagawa, ay naglaro lamang ito sa may dalampasigan. At nang medyo papalubog naman yung araw, agad ko na nga itong sinabihang uuwi na kami. Pagkadating sa bahay, nabanggit ko nga kila ate at nanay yung tungkol doon kay Lola Carol. Nay, ate, kinakamusta pala kayo ni Lola Carol? Nagkasalubong kami kanina eh. Nag-usap pa nga kami sandali. Wika ko pa nga noon. Umuwi na naman pala siya dito. Parang matagal ko na siyang hindi nakikita eh. Opo, sabi niya pa nga po, dadaan siya dito minsan para mga musta. Sambit ko pa at parang hindi natuwa sa kanilang narinig. Sila nanay at tatay. Pupunta pa talaga dito? Bakit naman hindi naman yan malapit sa pamilya natin, kahit noon pa man? Sabi pa nga ng nanay ko noon. Nagtanong naman noon si tatay. Kasama mo yung bata kanina, di ba? Baka mausog pa niya itong pamangkin mo. Naalala ko noon, malakas yung usog ng matandang yon eh. Wika pa nga ni tatay. Tumango naman ako at sinabing nilawayan pa nga niya yung tiyan ng bata. Medyo napaisip yung tatay ko noon. Pero agad din naman naming binaliwala yon. Siguro dahil ayon sa kanila, ay hindi naman daw mauusog. Basta't nalawayan na muna. Ito ay mga paniniwala lamang po nila, kaya hindi na ako kumontra pa doon. Kinabukasan, mga bandang 3:00 ng hapon, ay naririnig kong naglalaro yung pamangkin ko sa may labas ng bahay. Hinahayaan na kasi namin itong maglaro ng mag-isa doon sa labas ng bahay dahil mabait naman po yung bata. At hindi naman lumalayo sa bahay nang hindi nagpapaalam. Antok na antok ako noon. At halos papikit na nga rin nang marinig ko yung bata na paulit-ulit na sumisigaw ng lola. Hindi ko alam kung sinong lola yung kanyang tinutukoy. Dahil kahit yung nanay ko ay nanay din kong tawagin ng bata. Napabangon ako noon at napasilip sa may bintana. At doon ko na nga nakita si Lola Carol na nasa labas ng bakura namin. At kitang-kita ko po noon, Sir Dan, na sinesenyasan niya yung bata na tumahimik lang habang pinapalapit din yung bata sa kanya. Yun bang tipo na parang gusto niyang lumapit sa kanya yung bata, pero ayaw niyang malaman namin o marinig. Kaya agad na akong lumabas ng kwarto ko noon. Sabay tinawag ko si Jingjing bago pa ako makalabas. Paglabas ko ng pinto ay kinagulat ko po noon nang makita kong nagmamadaling umalis yung matandang si Lola Carol. Halos patakbo na nga po ito eh, at nakatalukbong pa siya ng itim na tela. Tinanaw ko lang po itong makaalis. Kahit yung bata ay nagtaka rin noon. Ang sabi ng bata, nagmadali daw na umalis yung matanda nung marinig nito akong sumisigaw. Ano kayang problema ng matandang yon? Sabi ko na lang noon, pero wala naman akong magawa. Sinabi ko yon kila nanay at tatay at maging sila ay napaisip din. Ano kayang nangyari sa matandang yon? At bakit siya nagmamadaling umalis? Sabi na lang ng tatay ko noon
dahil hindi talaga namin maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng naging kilos ng matanda na iyon. Kahit hindi namin direktang sinasabi, naramdaman kong nagkaroon ng agam-agam yung bawat isa sa amin noon. Pero wala naman kaming malinaw talagang duda sa kung anong posibleng dahilan ng ikinikilos nito kaya't hinayaan na muna namin ito. Gabi na nga po noon. Naghugas ako ng pinggan mga alas 9 ng gabi. Sa totoo lang, oras na po namin ang pagtulog yon. Pero tinapos ko na muna yung hugasin upang hindi na tumambak sa may lababo. Nakalimutan na rin po namin yung tungkol sa nangyari sa matanda noon. Pagkatapos ko nga pong maghugas ng pinggan, pumasok muna ako sa kubeta para umihi muna saglit. Yung kubeta po namin ay merong maliit lang naman na bintana. At dahil medyo may katangkaran ako, natatanaw ko talaga yung nasa labas mula doon. At kahit madilim, ay naalerto ako nang may nakita akong dumaan. Hindi ako sigurado kung ano nga ba iyon, pero meron talagang dumaan. Parang tao, pero hindi ako sigurado. Upang mas masilip ko nga, tumungtong pa nga ako noon sa inidoro at sinilip ko ng maigi mula doon sa maliit na bintana. Pero wala akong nakitang tao at tanging kulay itim na pusa lamang yung nakita kong tumakbo. Na malabo namang yung hayop nga na yon yung nakita ko dahil parang tao talaga yung nakita ko nung una. Kaya binaliwala ko na lang din po yon. At agad na nga rin akong nahiga noon. Antok na ako noon at nakapikit na rin nang bahagya akong magulat dahil may kumalabit bigla sa akin. Napadilat nga ako at agad kong nakita yung pamangkin ko na kinakalabit ako. Pumasok siya sa kwarto dahil kurtina lang naman yung takip sa pinto ng kwarto ko. "Ano ba yun, Jing? Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog." Sabi ko pa sa bata pero may binubulong ito. "Tito, andito po si Lola." Wika pa ng bata sa akin noon na medyo ikinagulat ko agad. "Lola? Sinong Lola? Si Lola Carol?" Tanong ko pa noon at agad namang tumango yung bata. Nasa bintana daw ng kanilang kwarto. Medyo natakot daw siya at ayaw niyang magising yung kanyang mama. Kaya sa kwarto ko nga ito tumakbo. Bigla kong kinilabutan noon, Sir Dan. Ang mga balahibo ko sa katawan ay nagtatayuan bigla. Bakit sa ganong oras ng gabi ay naroon na naman yung matanda sa labas ng bahay namin? Nag-iisip ako ng gagawin ko noon nang sa bigla kong pagtingin sa bintana ng kwarto ko ay meron akong nakitang tao. Hindi yun tao kundi aswang. Hindi na makilala yon. Nanlilisik na ang kanyang mga mata at naglalaway po yon na talaga namang kikilabutan ka kapag nakita mo. Nauna pa nga akong sumigaw noon sa aking pamangkin dahil sa pagkagulat. "Aswang! May aswang dito! Nay! Tay!" Sigaw ko pa nga po agad noon at niyakap ko yung pamangkin ko na talagang natakot na rin. Mabilis yung nawala sa may bintana at agad yung sinundan nang makalampag sa aming pinto sa may kusina. Wala pong doorknob yung pinto namin doon. Kadena lamang yung gamit namin at kinandaduhan lamang para walang makapasok. Dinig na dinig namin na sinusubukan yung buksan ng aswang na yon. Ganon na ganon po yung aming naririnig noon na parang mawawasak na nga po yung pinto. Doon na nga kami naglabasan sa may sala. Pati na yung ate kong buntis at iba pang mga kapatid.
Si Lola Carol yan. Nakita siya ni Jingjing. Sabi ko nga agad noon. Galit na kinuha ni tatay sa kanilang kwarto yung kanyang baril. Carol! Hayop ka! Yung anak ko bang buntis yung pinupuntere mong aswang ka? Sigaw ni tatay at nasa bubungan na nga namin noon yung kumakalampag. Hindi tay. Hindi yung sanggol na nasa sinapupunan. Yung kanyang pinupunterya. Kundi itong panganay ni ate. Siya yung puntirya ng matandang yan. Sabi ko naman noon. Sinundan ni tatay yung kumakalampag sa aming bubungan. At nagsigawan na lang kami nang magkakasunod na pagputok yung aming narinig. Talagang pinaputokan ng tatay ko yung kumakalampag sa itaas ng bubong. Di baling magkanda butas na yung aming bubungan. Isang malakas na hiyaw yung narinig namin noon. Bago kami nakarinig ng parang mula sa bubungan, ay may tumalon pa ibaba at mabilis na tumakas. Galit na galit yung tatay ko noon at lalabas sana siya ng bahay at pupuntahan niya agad sa bahay nila, si Lola Carol. Pero pinigilan namin siyang magkakapatid. Ayaw pa nga nitong paawat noon eh. Pero biglang napaupo sa upuan si ate at sumasakit daw bigla yung kanyang tiyan dahil sa nerbiyos. Nang makita yun ni tatay, pumalma naman po ito at napagdesisyonan nga namin na kinabukasan na lang puntahan dahil baka mapano nga si ate sa nerbiyos. Kinabukasan nga po noon, 3 kaming pumunta sa bahay ni Lola Carol. Yung nanay at tatay ko kasama ako. Maagang-maaga pa po yun. Mga alas 5:30 pa lang ng umaga. At ikinagulat namin na sa ganong oras ay meron kaming naabutan. Pasakay na nga ng tricycle noon si Lola Carol papuntang Pantalan. Dahil uuwi daw ito sa kanilang probinsya sa Aklan. Napansin ko agad na iika-ika itong maglakad na parang merong sugat. Sumugod agad si tatay noon eh. Aswang kang matanda ka. Ano yung sugat mo? Tinamaan yun kagabi ano? Umamin ka ng matanda ka. Sabi ng tatay ko noon. Pero yung mga anak ni Lola Carol noon ay nakiusap na rin sa amin na wag nang lumikha pa ng gulo at aalis na daw yung kanilang ina. Naglabasan pa nga yung ibang kapitbahay nila noon. Kaya yung sukbit ni tatay na baril ay hindi na nga niya binunot pa at baka magkagulo. Wala kaming nagawa noon at nakaalis na nga rin yung tricycle. Pero narinig yon ng kanilang mga kapitbahay nang sabihin naming aswang yung matandang yon. Kumalat pa nga halos yung balitang yon eh. At mula po noon, hindi na bumalik pa yung matanda. Hindi na rin kami nakaramdam ng pangbubulabog mula sa aswang noon. At naging okay naman po yung lahat. Pero hindi namin makakalimutan yung karanasang ito. Sana po ay nagustuhan ninyo yung pakikinig. Hanggang dito na lang din.